Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, nagdadrive ako kasi kukunin ko na yung result ng Japan visa application ko. Kaka-apply ko lang. At since traffic, naisipan ko na para maging productive, magdi-discuss na lang ako ano ba yung mga list of requirements para sa Japan visa. Hindi ko pa alam yung result guys kasi hindi naman nila sinasabi kung ano yung result. Basta sabi lang nila may result na and pwede ko lang kunin yung passport ko. So, hopefully ma-approve ako. So ito yung mga list of requirements. Number 1, may kodigo lang ako valid passport. So syempre dapat yung passport mo valid pa siya ng 6 months kung yun yung gagamitin mo. Hindi pwede yung parang malapit na siya mag-expire ng mga 4 months ganun. So i-renew nyo na lang kung hindi na valid. Number 2 is passport sized photo. So kung pupunta lang naman kayo sa mga papicturan, sa mga gumagawa ng mga ID, mga 1x1, 2x2, diba? Meron mga passport size, sabihin nyo lang na for Japan visa or for Korean visa, ganun. Same lang naman yung size nila. Yun din yung picture na ginamit ko nung Korean visa application ko last month. And then, number 3, dito na nga, hindi ko nakita. Number 3 is birth certificate. Ayan, tapos yung birth certificate guys, dapat recent siya. Sabi nila within 1 year, valid siya within a year, or valid siya sa year kung kailan mo siya ginagamit. So for example sa akin 2023, so valid siya. Actually meron akong old na birth certificate, kinuha ko last year, pero sa mga napapanood ko, sinasabi nila na wag nyo na daw tangkain na mag-submit ng old birth certificate kasi ibabalik sa inyo at papasubmitin kayo ng bago kasi they have a way daw of checking kung bago yung birth certificate. I don't know kung paano nila chine-check, pero ayun, ang ginawa ko, nag-request na lang ako ng bagong copy sa PSA website. Lilink ko na lang sa description box. Madali lang, parang mga 2 days nakuha ko agad yung birth certificate, na-deliver agad sa akin, ganun. And then I just paid for a fee. I forgot ko magkano, lalagay ko na lang dito, hindi ko maalala. And yeah, number 4, marriage certificate if you're married, but since hindi ako married, hindi ko na kailangan mag-submit nito. But if you're married, ayun, parang birth certificate dapat latest din siya, within valid siya for 1 year. Hindi ko lang sure kung saan kumukuha ng birth certificate, ng marriage certificate because I'm not married. But yeah, kumuha kayo noon kung saan man kinukuha siya. And then number 5 is itinerary. So yung itinerary, doon ko na mismo sa Rally, dun na ako nag-fill out ng manual na lang. Actually gumawa na ako ng digital, ng computerized, pero hindi ko na kasi siya ma-print, wala akong makitang pa-printan. So inulit ko, minano-mano ko na lang. Meron namang format lang na parang date, tama ba? O date, and then yung description ng itinerary nyo, tapos contact number, and then address. So yung date, like for example January 1, 2023, tapos yung details ng itinerary, hindi kailangan detailed na parang may time, or hindi kailangan ganun. Yung sa akin nga lang parang day 1 ganun, Osaka Castle, ganun. Day 2 Universal Studios, ganun lang. Parang day 3 Kyoto, kasi konti lang din yung space na meron dun sa yung sa papel dun sa Rally, maliit yung space niya so parang hindi ka pwede magsulat na madami, so parang paisa-isa lang ganun. And then contact number, yung contact number ng hotel namin. And then nilagay, kung kasya pa, medyo masikip din kasi dun sa mano-mano, pwede nyo ilagay yung Philippine number nyo, kasi dun sa computerized okay yung space, nakakapaglagay ako ng 2 number, pero dun sa manual ang liit ng space, so isang number lang nilagay ko, yung number ng hotel namin sa Osaka. And then yung address, ulit-ulit lang, isang hotel lang yung nilagay ko, pero marami talaga kaming hotel na pupuntahan, pero para hindi na hassle ganun, kasi for lang naman yun guys, hindi naman siya like kailangan talaga yung totoo yung hotel, like for lang siya, for compliance. Kung hindi pa kayo nakapag-book ng hotel, kasi hindi naman required, ito pala guys, hindi required na meron kayong plane ticket and then hotel booking para makapag-apply ng visa. Pwede kayong makapag-apply kahit wala pang ganun, kasi hindi nyo naman papakita yun. Pero dun nga sa itinerary, kailangan may maglagay kayo ng address. So kung wala pa kayong nabubook na hotel, then magtingin na lang kayo sa mga booking website, booking.com, Agoda, Airbnb, ganun. And then ilalagay nyo lang doon yung name ng hotel, address. So yun yung nilagay ko. Meron kaming hotel sa Osaka, yun yung ginamit ko sa lahat ng day. 5 days yung nilagay ko na itinerary pala. So yun lang. Pero more than 5 days talaga kami
sa Japan. Nilagay ko na lang 5 days kasi parang yun yung ideal, and then baka kasi maghanap sila ng malaking pera kapag maraming days yung nilagay ko doon. And ano pa ba? May nakalimutan pa ako sa itinerary. Yun lang naman. And then number 5, bank certificate. So ito na-request ko lang din sa bangko ko. Nung nag-apply ako ng Korean visa last month, sinabay ko na lang din, nag-request ako ng for Japan visa. Dalawang bank certificate yun, hindi siya pwedeng isang bank certificate kasi magkaiba yung header. Yung sa Korea, di ba, to Korean embassy ganun, tapos yung Japan to Japan embassy ganun. So dalawang bank cert yung na-request ko last time. Valid naman yung bank cert ng 3 months. So for example, nag-request ka today, for example January 1, valid siya hanggang March 30 or 31. Di ko alam kung yung 30 days or yung month yung valid. Baka valid siya for 30 days lang, or for 90 days lang ganun. And then yung bank certificates, alam na naman ng bangko kung anong nilalagay dun, pero it's just a summary of your account basically. So yung account name, yung account type, yung average daily balance mo in the last 6 months, and then yun lang, basta alam na ng bangko yun. So make sure na lang na okay din yung balance ng bangko nyo. Ang sabi nila, wala namang standard na sinasabi dun sa Japan Embassy website kung magkano talaga. Wala silang standard na sinabi, pero ideally daw at least 10,000 pesos per day. So kung yung itinerary mo is 5 days, the minimum dapat meron kang at least 50,000 pesos sa bank account mo. So ganyan. Ang ADB ko, same lang din yung pinasa ko sa Korea, 6 digits siya. And then yung days na dineclare ko sa itinerary is 5 days. So ayan. And then ano pa ba? Pero hindi yun baka don't quote me on that ha. Yun lang din yung mga nababasa ko, naririnig ko. Pero walang standard na 10,000 pesos per day. Pero yun yung suggested nilang sinasabi. Okay. And then the next number, nakalimutan ko na yung susunod na number, photocopy of your ITR, your tax return. So ngayon to 2023, since wala pang ITR this year, yung last year ko na ITR yung sinubmit ko, yung 2022. Hahanap niyo yun sa company nyo. Yung sa amin kasi in email naman siya, so may copy ako talaga. Kapag ano kayo, actually same lang daw yung requirements ng employed tsaka self-employed. Dito lang daw nagkakatalo. Like ito lang yung difference. Yung kanina mga binanggit ko, yun din yung requirements for self-employed or yung mga businesses. Dito lang sa ITR nagkakatalo kasi kapag employed ka, for example employee ka ng company, usually ang ipapasa mo is 2316. Yung parang ITR mo na 2316 yung binibigay ng mga HR ganun. Pero if you're a business man or self-employed ka, hindi ko alam yung ano ba yung form ng business, 1701? Yeah, I think 1701. Hindi ko sure, sorry, hindi kasi ako nagpa-practice ng Philippine tax, nakakaya. Pero yeah, 1701 yata yung sa business, if I remember it correctly. And then yeah, so basically yun lang yung difference. Tapos mas hindi daw mahigpit sa Japan visa, kahit daw mga business, hindi mo na daw kailangan ng business permit. So yun lang talaga, yung 1701 lang yung kailangan mo. So make sure na kapag may mga business kayo, i-register nyo sa BIR para magamit nyo sa travel. And then the next one is yung certificate of employment. So ayun lang, if you are employed sa mga companies, need mo ng certificate of employment. Pero kung may business ka, wala ka namang certificate of employment unless gusto mong bigyan ng certificate yung sarili mo. So sabi nila hindi na rin kailangan ng business permit, so siguro yung COE para lang sa mga employed. And then yun lang naman, so basically yun lang yung mga requirements. And then kapag sponsored ka or may guarantor ka, yun lang, letter of guarantee. Pero hindi ko to sinabit kasi hindi naman ako sponsored, like ako lang naman yung sariling sikap na gagastos. So hindi ako sure kung ano yun, pero ayun, i-research nyo na lang kung gusto ng mga may sponsor, letter of guarantee. So basically yun lang yung requirements.
Ay, sorry, nakalimutan ko yung application form. Ano to? Yung application form, guys. Yun yung number 1, sorry naman. Yun yung pinakauna, guys, yung application form. Okay, i-fill out nyo yung application form. Pero, sorry, hindi ako nakatingin sa inyo, guys, kasi I'm focusing sa the-drive, ha. So, application form, pero, way, ano siya, easier to fill out compared sa Korean, visa application form. Kasi sa Korean visa, ang dami niyang sections, and then, may mga Korean kasi na mga words doon, di ba? Na parang ang overwhelming, ma-overwhelm kapag tinignan mo, hindi mo alam kung isasagot. Pero yung sa Japan, very straightforward yung yung application form. Tapos naka-English siya. So madaling intindihin and very straightforward. Madali mo lang talagang masasagutan. So basically, ayun lang yung mga requirements. Mas madali siya, I think, compared sa Korean visa. And then, hindi pala pwedeng direct na mag-apply ka ng Japan visa. And hindi siya kagaya sa Korean visa, 'di ba, na pwede ka mag-walk-in sa Korean visa. Pwede ka rin mag-agency, pero ako nag-walk-in ako ng Korean visa. Pero for Japan visa, for Japan visa, kailangan mo ng agency. So may mga accredited agencies. Ang alam ko lang is yung Rayleigh Tours and Travel, tas yung Attic, Discovery. Tatlo lang alam ko, pero may mga iba pa, guys. I-research na lang, i-make sure na accredited yung mga agencies na pag-apply nyo. Tapos dito ka nag-apply sa may Mall of Asia, kasi yun yung malapit sa akin na taga South Cavite. Pero meron din sa SM Mega Mall, meron din sa Makati, I think meron din sa may bandang North, sa may SM North, hindi ako sure. Baka doon, hanapin nyo na lang. So guys, ito yung Attic, ayan, di ba yung Attic Tours? Pwede rin kayo mag-apply dyan ng Korea at saka Japan visa. And then meron din dito ang katabi niya, to go lang yung pagitan nila. Tapos ito na yung Rayleigh Tours and Travel. Ayan. So yan, nandito siya sa bandang south ng MOA, or basta sa south ako na parking eh. Oo nga, ito yung simbahan eh, di ba? Ayan. Ayan, di ba yung parang simbahan sa may south ng MOA? Tapos dire-diretsahin nyo lang yan, ayan. Nandun yung parang globe, andito naman yung seaside. Ayan na pala yung Ferris wheel, ayan, di ba? Ayan, Ferris wheel ng MOA. So, kalain lang siya ng Ferris wheel ng MOA. Tapos ito na yun, Rayleigh, ito yung Attic. Ayan, hindi ko na print yung itinerary ko, tsaka yung application form ko, pero gumawa na talaga ako ng computerized, hindi ko lang siya na-print. Baka mag-manual na lang ako. Tatanong ko muna kay Rayleigh kung pwedeng mag-manual na lang ako na itinerary. Pero yung application form, sure ako na pwedeng mag-manual. So, tara, pasok tayo. Yes, effective May for clients with complete income tax return. Has 4 signature via form. It's needed. Oh, yan yung announcement sila, guys. Yan, guys, sila ate mag-apply din daw sila ng Japan visa. So, nanonood sila ng vlog. Yay! So, ayun, guys. So, ay, hello. Kayong dalawa yung magja-Japan. Ayan, magdala kayo sa vlog. Hello! Pinapanood ko lang kagabi. Nasa Vietnam. Anong Vietnam? Ay, updated siya. Oo, in fairness ha. Hindi nakikita mo pinapanood ko. Ay, gano'n. Siyempre, kaya ako ng Vietnam. Sabi ko parang familiar na. So, i-manual ko na lang. Ayo, sige. Wait lang, guys, ha? So yun, guys, yung manual ko na lang kasi hindi ko talaga na-print. Tapos yung itinerary pala, meron naman silang form dito sa Rayleigh. Ayan. So, uulitin ko na lang i-manual ko na. Ay, tayo ba lang dito? Sorry. Chanel. Hello. Text mo na lang yung mga Jaya. Ayan. Sana ma-approve kami. See you in Japan. Anong date sa Japan? Hindi ko na pang-abot. December 5 to 12. Ako na lang kami ng mga 1 week. Hi guys, so ayun, I already got the result of my multiple visa application, and unfortunately
I got denied for the multiple visa entry. But on the other hand, I got approved for a single entry visa. So I'm still happy. Sobrang masaya pa rin ako kasi makakapunta pa rin tayo sa Japan. Although single entry for now. I'm kind of like sad kasi I was hoping na baka pwede yung multiple entry kahit first time na applicant, no? Kasi nga may Japan ako ng December. Pero itong November kasi may mga friends ako na inaano ako, like binabad influence. Kasi may mga friends ako na magko-Korea kami sa November. Tapos actually yung first week ng Korea solo ako, tapos yung second week dadating yung mga friends ko. Tapos lilibutin namin yung Korea hanggang makapunta kami sa Busan. Like pupuntahan namin yung different cities ng Korea. Tapos Busan yung last namin. Tapos from Busan tatawid sila ng Fukuoka, Japan via ferry. 'Di ba? So mag-aano lang sila, mag-ferry. So binubudol nila ako na sumama ako sa kanila. Sabi ko may Japan ako ng December. Kaya ayun, nag-multiple visa application ako kasi hoping ako na baka makasama. Para magja-Japan ako noong November, tapos na-Japan na ng December. Daming pera. But ayun nga, sad to say, hindi na ako makakasama sa kanila. So kapag mag-Korea kami, hanggang Busan na lang ako. Tapos babalik siguro ako ng Seoul para mag-exit ng Korea. Tapos yung mga friends ko from Busan, tatawid sila papuntang Fukuoka. Hindi na ako makakasama kasi single entry lang. Pag single entry lang kasing visa, hindi ka pwedeng magpa-balik-balik. Kahit 3 months yung validity, once ka lang pwedeng pumasok. So sa December ako papasok kasi yun yung nakaplano na talaga kami, may ticket na kami, yung nagastusan na namin. December yun sa Osaka naman, Nagoya, Osaka, Kyoto and Nara. So yun, I'm still happy na matutuloy yung Japan natin, but yeah, kind of sad kasi syempre umasa pa rin ako na baka pwede yung multiple visa tapos masamahan ko yung mga friends ko sa Fukuoka. But that's fine. Siguro hindi natin makukuha lahat ng gusto natin. It takes time. Siguro sabi ni Lord na you need to learn to be patient. Kasi hindi sa lahat ng oras makukuha mo lahat ng gusto mo. So grateful pa rin naman tayo. At least makakapag-Japan pa rin tayo. Baka nga ano na rin way na rin ni Lord para mabawasan yung gasto. Mabawasan yung gastos. Kasi ang daming gastos no, ang daming gala. So sabi niya, hinay-hinay, Marvin, ganun. Single entry muna for now. So that's fine if ever na, actually kasi may Japan din ako next year para sana isahang application ng visa, hindi na pa ulit-ulit. But yeah, we will apply na lang ulit next year for our Tokyo naman. And guys, sorry, before I forget, kapag multiple visa pala yung applyan mo, meron ka pang isang requirement na kailangan, pero if you fill out mo lang doon yung parang multiple visa na form, ganun. Tapos ititik mo yung criteria kung bakit ka mag-apply for multiple visa. So yung pina-fill out sa akin nung sa Rally is yung frequent traveler with sufficient financial capacity, parang ganun. May iba-iba kasi doon mga criteria na ititik mo kung ba't ka mag-a-apply. Meron kasi doon yung parang top 1,000 companies of the Philippines, kung employee ka ng ganun. Sabi ko, pwede bang itik ko to kasi I'm working for Big 4 accounting firm, which I feel naman na kasama siya sa top 1,000 ng Philippines kasi Big 4 siya ng globally. So sabi ko baka pwedeng ito. Tapos sabi nung hindi daw pwede kasi para sa mga business traveler lang daw yun. So yung pinatik niya lang sa akin is yun lang, yung frequent traveler with sufficient financial capacity. Ang importante, meron tayong visa ng Japan and makakapunta tayo sa December sa Osaka, Nagoya, Kyoto, Nara. So ayun lang naman guys, ni-refund pala sa akin yung additional 500 na binayad ko. So wag kayong matakot na mag-apply ng multiple visa, baka para sa inyo, 'di ba? Kahit first timer nyo, wag kayong matakot kasi hindi naman siya like magiging negative connotation tas hindi ka ma-approve. Kung hindi ka ma-approve ng multiple pero approve ka ng single, approve ka pa rin. Single nga lang.
Tapos i-refund yung additional 500 pesos na binayad ko for the multiple visa application. So ayun lang guys, I hope na sa mga visa application nyo ma-approve kayo kung multiple man. I hope na ma-approve kayo ng multiple. Pero I think more chances na ma-approve ng multiple if second time mo na sa Japan or parang second application mo na. Pag first time application, hindi siya ganun kadali ma-approve unless siguro like meron ka dun mga criteria. Sabi kasi nung sa group na sinalihan ko, yung parang top 1,000 companies in the Philippines daw yung itik nyo sa application. Kaso naniwala kasi ako dun kay kuya na sabi niya hindi daw pwedeng itik. So I'm not really sure. Sana tinik ko na lang. Anyway, but I'm still happy. I'm still grateful na meron tayong single entry visa for Japan. And I'll see you Japan in December. Bye bye.